Kamusta Dre? Long time no see. Kumusta kayo dyan? Welcome sa ating Likod Bahay Vlog. Aking panalangin parati ay sana nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayong sakit. Ito na, excited na ako na ipakita sa inyo ang ating summer garden. Summer garden ko, no? Ayun, ang pinakaabangang summer garden tour. Parang may nag-aabang talaga eh, no? So, yun, excited na ako kasi nga matagal-tagal tayo hindi nakapag-update ng ating likod bahay. Ayun, update natin ngayong araw na to. Tama-tama. Pero bago yun, kung kayo ay bago sa ating channel, pakonsider naman na mag-subscribe. Pa-like na rin. Pa-hit na rin ng notification bell. Ano pang gagawin natin? Di mag-update na tayo, simulan natin. Marami na tayong pagbabago. Kung naalala nyo, okay, spring garden natin yung update natin. Nangako ako kasi napapakita ko naman yung ating summer garden. So itutur ko kayo ngayon dahil ang daming pagbabago. Kung makikita nyo, naku, punong-puno tayo ng mga lush yung ating greens. Tapos marami tayong nakuha din. Tapos noon, sana mapanood nyo yung ating spring garden tour para makita nyo kung ano nang bago sa ating mga garden beds at yung ating mga ginawang improvement dito sa garden natin din. Okay, simulan natin ulit dito sa likod ko, dito sa may shed natin. Ayan, tara. Okay, pakita ko muna sa inyo. Ay, tingnan nyo naman to, ni Commander. Ito yung ating garden bed natin para kay Grace. Ayan, favorite yung puro sunflower. Ito puro sunflower itong area ito. Pakita ko muna sa inyo, simula tayo dito. Okay, dito muna tayo sa may shed area. Kung naalala nyo, yung ating vertical gardening na ginawa natin ay ito yan. So, ang ating tingnan dito ay tingnan natin yung itong English daisy. Ito, yan. Pero siguro next year hindi na tayo mag-English daisy. Iba naman, magta-try tayo ng ibang mga halaman kasi medyo hindi ganun ka. Well, maganda siya, pero baka makahanap tayo ng ibang mga tanim para matry lang natin. Okay. Tapos ito pa rin yung ating yung ating dahlia wins na ginawa ni Commander. Kung makita nyo, fully bloom na siya. Ayan ganda no. Ito naman yung mga red din. Tapos kung makita nyo yung mga kalandulang ito, medyo namamatay na siya. Maaaring itanong, bakit nyo hindi binubunot? Ano bang gagawin nyo? Kasi ang gagawin natin dyan is yung mga seed niya. Kung makikita nyo to, ayan ayan, yan na ngayon yung mga buto. Yan na ngayon yung ating ito na ngayon yung ating punla. So ang gagawin lang natin dyan, kukunin mo lang siya, tuyo naman siya eh. Tapos isasaboy lang natin siya. Yan, makita nyo. Ito na ngayon yung seed ng ating calendula para next year hindi na tayo bibili. So ang gagawin ko lang dito, meron na tayong mga nakuha. Ilalagay ko lang yung iba dito sa sa mismong lalagyan niya para next year may tutubo na din ito sa lalagyan niya yan. Yan. So yan, mga namamatay na siya pero hindi natin tatanggalin yung yan. Tatanggalin ko lang itong mga petals niya, pero ito yan yung magiging seed niya Ayan, yung mga tinanggal natin dito. May iniiwan pa nga makita niyo yan Kita nyo ba yan? Yan, mga seed pa yan. Yung mga yan. Yan. Dami, no? So, may naipon na tayo niyan. Yeah. Kung gusto nyo, pwede ko kayong padalhan. Ayun. Okay. Naalala nyo ito? Wala pa tong laman dati. Ito yung kanyang mga dahlia. Saka ito yung kanyang isang klase yung aster niya. Pero makita nyo naman, yung mga tanim niya. Yan, siya ang tanim niya. Pwede na natin kunin yan. Gagawa uli siya ng kanyang flower arrangement ba yun? Yan. So yan, papalaking lang natin yan para next year yung mga tubers niyan yan ay tutubo ulit. Ito. Okay. Ito kung naalala nyo, ito ngayon ay aster na ang laman, pero dati yan nandyan yung ating patatas. Pero ngayon wala na, nabunot natin, nakapag-harvest na tayo. Ito pa yung ating grabe ito, tingnan nyo to. Ito yung ating mga calendula yung mga gusto niyang calendula. Yan, i-harvest ko lang yung yung mga calendula lang yan. Ray, kung gusto mo, pwede ka bigyan ng buto. Ayan napadala ko sa Texas. Yan, ito yung ating strawberry naman. Hindi tayo nag-harvest ngayon. Diba ang ginawa nga natin ay, sabi sa akin ni Jessica, putulin ko lang muna yung yung mga flower para i-strong natin yung root system niya. Sa strawberry ito, nakita nyo, ito yung tinatawag nating runners. Ayan.
Ay, yung runners na yan, ito yung mga bagong strawberry natin. Napanood ko sa sa YouTube, ang ginagawa lang natin diyan, pwede mo lang ilagay uli sa lupa. O kaya dahil nga meron na tayong nalala nyo to, nag-update tayo, puro mga bato na. Pwede mo lang maglalagay ng tayo ng sa cup lang, tapos ilalagay mo lang sa ilalim. Tapos tutubo na siya. Ito na siya. Nakita yung maugat na lumalabas. So, ayan o. Ayan. So, aayusin ko lang siya para meron na tayong mga bagong strawberry din na for next year. Ito naman yung ating petunia, medyo kokotin, medyo dilaw na siya, kailangan ko lang diligan. Ito naman yung isa nating pinopagate din na petunia, ayan nga siya oh. So, nakapagdilig na tayo kahapon eh. Gawa nung naalala niyo yung mainit na panahon natin, sobra. Ito hindi ko nadiligan to oh. Ayan na oh. Ay nako, anyways, okay, so yun. Ito yung area na to. Tapos kung makikita nyo sa ilalim, combination to, may nilagay kami ditong may nilagay kami ditong ranunculus niya. Ito yung mga ranunculus niya, mga tuyo niya. Kung maalala nyo, hindi ko alam kung mapakita ni Commander yung yung video kung ano yung tsura ng ranunculus. Hindi natin siya tinatanggal, kailangan tuyong-tuyo siya para yung enerhiya bumalik dun sa corms. Yung corms na tinatawag natin na pwede nating itanim uli sa sa fall para tutubo uli siya. Ayun. So ang sabi nila, pag hindi mo tinanggal yung flowers, tapos noon bununot mo yung corms, nagiging dalawa. So gusto kong makita ngayon araw na to, gusto kong pakita sa inyo ha. Teka lang, hanapin ko lang yung gloves ko. So yan, may gloves na tayo. Tama. So tingnan lang natin to kasi to okay na to eh. Yan na siya. Hukayin natin kung ano itsura ng corms na yan. Para alam nyo lang kung ano yung sinasabi ko. Hala. So, naging tatlo. Ayan. So, nakita niyo yung corpse niya, naging tatlo na siya. Papakita ko kay Commander. Tama. O, lagay ko muna rito. Patingin lang natin dyan. Ha? Dyan muna yan. Yan. So, yun yung ginagawa natin. Hindi natin tinatanggal yung Ito, nakita niyo to. Yan, natutuyo pa yan. So, yung enerhiya pupunta pa dun sa ating sa ating corms. Ito ngayon, for next season, pwede mo na uli siyang itanim. Tapos noon may gina siyang ranunculus na ulit, yung halaman na ulit for next season. Pero nakita nyo yung isang tinanim natin, naging tatlong equivalent oh, naging tatlo na siya oh. So additional na naman yun sa ating sa ating mga cut flowers na gusto niyang gawin. So nakatipid tayo. Ayan, yan. Okay, ako hindi tayo nakamove on. Okay, so nalala nyo sa ating mabalik tayo dito, ang kulit no. Ito yung ating dahlia. Ngayon, kung naalala niyo yung tubers, ito corms ang tawag dito. Sa dahlia naman, tubers siya. So, meron siyang mas malaking ganito na huhukay lang natin, tapos nun, para sa next season, ito rin yung lalabas na kulay na gusto niya. So, yun lang. Okay. So, marami tayong gagawin dyan. Ito, nakita nyo dre, meron tayong ngayon, infestation ng insekto, aphids. Yata yan. So, ayun, kailangan kong putulin to para hindi na siya lumaki palalo. So, ganun lang. Part yan ng gardening na problema. Okay. Pero ito yung gusto nga niya. Ito, gusto niya to. So, ayusin ko lang to. Pangmarkahan ko to ng ating wire para alam natin na ito yung kulay niya. Gusto niya yan eh. Okay. Ito naman. Grabe to. Ito pa rin yung kanyang dahlia. Kung naalala nyo, ang laman nito ay yung ating yung ating patatas last year. So napalitan na natin, ito na yung kanyang mga mga tanim na mga bulaklak. So ito ay cut flower din yan. So yan yung kanyang hobby ngayon. Tapos ito naman yung ating mga sunflower. Sunflower ni Grace. Ang dami na, cut flower din yan, malalaki talaga siya. Kumakain bees, grabe, ayan.
Ayan, bumubukas pa lang to. Ayan. Ayan yan. Okay. So sa ilalim niyan, Agerantum na mga halaman niya. Pagkatapos yung kanyang, medyo natakpan na masyado eh. Yung kanyang mga snapdragons din. Oh, ayan. Okay. Lalaki na oh. Eh, grabe oh. Okay. Ito pa yung isang patatas na ngayon, napaltan na niya ng kanyang, hindi ko alam kung ano to. Ano kaya to? Ayan oh. Baka dahlia din siguro yan. Mga tanim niya yan. Okay. Ito pa rin yung ating mga, naalala nyo, yung ating mga ranunculus na hindi natin tinatanggal kasi nga pag natuyo-tuyo na yan, hukayin ko ulit para makita ko kung ilang corms yung ano. Yung sa isang ranunculus natin, doon sa area yan, nakuha natin, naging 3 yung isa. So sana madami pa tayong makuha. Ayun. Ito pa yung ano, ito pa yung mga ranunculus natin para lang makita nyo kung may itsura niya. Medyo meron pa tayong isang maayos-ayos eh. Yan. Medyo magulo na siya. Pero pinaparami lang natin ngayon yan ha. Pinaparami lang natin kaya hindi ko natin pinuputol. Pinaparami ko lang yung corms para sa next season. Ito pa yung isa. Ito rin yan. Dahlia na rin niya yan. Dati yung patatas ang laman. Tapos meron tayong mga, ito pa rin yung mga sunflower. Oh. Yan. Ito para makita nyo kung gaano to kalaki ha, ilalagay ko yung kamay ko. Oh, ayan, ang laki ng sunflower na yan. Saka mataas din. Sobrang taas niya. Inikot ko pa, inikot lang yan. Okay. Okay. So ito naman, ang gulo yata ng ano ko vlog ko ngayon eh. Ito pa yung ating mga petunia dyan oh. Fully bloom yan. Ayan. Ayan. Ito na ngayon yung ating mga blueberry. Mag-harvest tayo niyan para sarap ito. Ayan o. Ayan o. Ay, grabe. Tikman natin. Fresh na fresh o. Ay, grabe o. Blueberry siya no. O, panlagay sa ano, sa pancake. Ay, ang grabe, ang sarap. Okay. Tikman natin siya. Okay, ayan o. Nakalibre tayo ng ano. Wow. Ang tamis. Uy, grabe. Wow. Ang sarap. Yun yun. Sarap magano. Buti nakapag-grow tayo ng blueberry. So siguro makakaisang ano rin tayo. Captain tayo dyan eh. Kalaway pa. Teka lang. Okay. So i-harvest natin lahat yung mga yan. Sayang naman baka may mga nahuhulog na. Eh sarap po. Eh grabe. Ang sarap. Okay. So ito ngayon yan. Ito yung area natin dyan. Nakita nyo? Ay sobra. Puno ano. Sobra puro sunflower na tayo. Oh. Ganda. Okay. Yan, tapos meron tayong mga volunteer na na siguro dun sa ito ay patatas din to. So baka dun sa sa compost natin na nilagay ko tumubo lang siya oh. Tingnan natin kung baka may lamang patatas, sayang naman. Yan lang. Okay, dito tayo sa area na to. Ito naman yung ating ampalaya. Tingnan nyo Dre. Okay. Bokya tayo sa ampalaya. So walang tumubo sa ampalaya natin. Kasi nga kailangan siguro gustong niya yung init siguro. Hindi talaga tayo successful dyan. Tapos meron tayo mga carrots dito. Meron ba laman to? Oh, may laman na to. Tingnan nyo to. Pwede na tong pang soup. Ay ito yung maliliit na carrots pala. Ayan, sayang din oh. Okay. Kunin natin later yan. Ayan, yung mga meron tayong carrots dyan. Tapos ito naman, yung ating cucumber. Wala rin oh. Kinulang tayo this year. Ay nako. Pero trial and error talaga oh. Ito yung tingnan natin nung May 29 cucumber, pero kita nyo siya ang liit oh. Ayun lang. Tapos yung ating parsley naghihingalo. Oh, sayang. Oh well, anyways. Oh, yan. Oh, ito yung ating hydrangea. Oh, lush na lush pa siya oh. Nakuha natin ng seed yan. So kinat ko lang siya kasi nga malapit nang mamatay. So, hindi ko talaga na-expect na tutubo yan ngayon na mamumulaklak kasi bago pa lang. So, next year, combination ng tamang fertilizer saka yung ating ginagawang coffee grounds. Lalagay natin dyan next year para magiging ganito siya. Ito ang magiging itsura niya ha. Ito na siya. Okay. Ito na yung ating hydrangea. Kung hindi ko maalala kung makita niyo yung picture ha. Pero kita niyo itsura oh. Yan. Hydrangea ni Commander yan oh. Yan, nag-iiba ang kulay yan depende sa acidity ng
ng soil. So ito nalala ko, lagi ako inuutusan ni Commander na ilagay dyan yung yung coffee grounds. So ayan siya. Ayan, ganda na itsura oh. Yan. Ito tapos na yung season natin, nakaka-harvest na tayo. Kung malala nyo, na-harvest na ni Mama tong ating snow peas na yan. So tatanggalin ko na yan. Ito naman ay yung ating isa na iwang salad to. Hindi ko na to kinuha kasi gusto ko tong patubuin para sa seeds. Kung naalala nyo, puro to dati, puro lettuce din to. So nakain na natin yung lettuce, tapos nakapamigay din tayo ng marami sa ating mga katrabaho. So yan. Okay. Pero nakita nyo to oh. Sobra oh. Ayan. So siguro ito, ang gagawin ko dyan ay ipopropagate ko rin yan para kay Commander. Ayan. Okay, balik tayo dito. Okay, so yan yung area na yan. Yan na yun. So hindi tayo successful sa ating ampalaya saka sa ating cucumber, pero hopefully next year ayusin natin yan ha. Ayan. Okay, dito naman tayo sa bakalan na to. Ito naalala nyo itong kinuha lang natin, ito ay combination ng ng agastache, penstemon saka salvia. Ang maganda rito Dre, ito ay gustong-gusto talaga ng mga ng mga pollinators natin, ng hummingbird, ng ating butterfly, ng ating bee. Kaya na-pollinate yung ating mga ibang mga tanim, ipapakita ko sa inyo. Kaya kailangan meron kayong ganyan. Meron kayong halaman specifically para sa mga pollinators. Grabe din Dre yung hindi ko alam kung may footage kami. Pero grabe yung hummingbird, talagang tuwan-tuwa sila dyan sa area na yan. So yan. Kaya tayo ang gawa natin ay combination ng fruits, vegetables, saka mga bulaklak. Para, ano ba yung term doon? May tawag doon yung parang balance siya na garden, hindi lang parang monocropping. Naalala nyo dito sa sa US ang nangyayari, monocropping lang. Dapat ito talaga ang legit na garden no. Ayun yun. Okay. So tapos na tayo sa area ito. Ito na nakita nyo. So rundown ko lang ulit para lang makita nyo lang ha. Mahaba-haba ito. Yung palang area na yan. Ngayon, sa likod ko, punta tayo. So, like I said, mahaba-habang update to. So, nood lang kayo ha. Okay. Magano kayo. Ready kayo ng kape. Baka kayo antokin ha. Ayun, okay. Samahan nyo ako dito naman tayo sa harapan ha. So, ito naman yung ating raspberry. Marami na tayong na-harvest dyan. Saka natabasan ko na rin. Saka nalala nyo yung ating ito yung sasabi ko sa inyong mulch na galing dun sa sa kabilang garden natin sa no-dig gardening. Pero ito na ating mga raspberry para lang makita nyo. Ayan siya hinog na hinog Ayan. Ang sarap. Marami tayong nakuha. Tapos meron pang konti na lang pwede namang kainin itong diretso na. Ito pa para lang makita nyo. Grabe yan Ayan siya. Kunin natin yun. Ayan, masarap yan.
Marami na tayong actually na ano ko na, nakuha ko na lahat mostly. Meron pa tayong pakuti-kuting naiiwan, oh. Hindi pa siya hinog. Tapos may mga nakatago. Ayan, oh. Ito mga nakain ko na yung mga yan. Pag naglalakad lang ako sa garden. Yan, kina-harvest ko lang ng ganyan. Ayun pa may mga nakatago sa ilalim, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay, grabe, ang dami. Dre, tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Yan, mga raspberries yan, ha, oh. Ang sarap yan, tamis. Ay walang panama, ay nahulog. Walang panama yung mga nabibili sa sa grocery. Yan siya. Ay may nahulog na nga, oh. Ito pa, oh. Yan, ay dami pa pala. Yan, oh. Harvest natin. Ay naku, green. Ay naku, iba na ano na. Luma na. Meron ng amag na hulog na. Okay. Ang dami pa. Okay. Ito, i-harvest. I-harvest ko yan later, ha. Ilagay ko muna dito. Teka, sayang naman kaysa naman iwanan ko pa dun sa sa porch. Kainin ko na lang. Grabe, ang sarap niyan. So, fresh na fresh. Ayun, kain natin, sarap. Oh, wow. Ang tamis. Ang tamis. Ayun. Balik tayo sa ating update. Ang haba nito. Okay. Bear with us, ha. So yan na yun. Marami na tayong na-harvest. For next season, ganoon lang ulit. Pero iniisip namin kasi meron siyang, ito yung raspberry na may thorn. Masakit siya, ayan, masakit siya sa So baka paltan namin ng thornless. So we'll see, hopefully. Okay, so tayo. Naalala niyo naman, ito naman yung ating blackberry na binili sa Tractor Supply. So ito yung ating blackberry, pero maliit pa siya. So pinapalaki lang natin. Hindi talaga tayo mag-expect na na makatubo tayo. So ang gagawin natin yan is papalakasin natin ugat para next year hopefully or the next 2 years maka-harvest tayo. Ito yung ating nabiling yellow, oh, grabe. Ito yung ating nabiling maliit na blueberry din. Ito yung blueberry na tinransfer natin. Ito, nakuha ko na lahat yung ay meron pa pala, hindi ko pala nakuha. Akala ko nakuha ko lahat, may naiiwang isa pa, oh. Ayan, oh, na blueberry. Ito rin yung isa pang blueberry na sana lumaki. Ayan, andyan siya. Ito rin yung isang i-harvest din natin. Medyo naubos ko na rin to. Actually, naubos ko to. So naubusin ng mga aso. Kinakain talaga nila yung blueberries na yan, eh. Okay. Dito naman si Erang ito. Ito yung ating strawberries. So medyo naka-harvest na rin tayo. Nakakain na rin tayo. Pero pakita ko lang sa inyo. Meron tayong mga yan, oh. Ayan, oh. Yan yung ating strawberry, oh. Ay, ang sarap. Ito pa, oh. Pero yan, magiging magiging red. Lush na red. Ay, ang sarap niyan. Meron pa tayo dyan, oh. Ay, may nahulog na. Sayang, oh. Ay, ayun, oh. Sayang. Hindi na lumaki. Pero yan. Okay. Ito naman, nalala nyo yung ating salvia. Meron din tayo dito na salvia rin na dito ko nilagay sa erang ito para ma-pollinate din tong halaman natin dyan. Combination. Ito, gustong-gusto to ng ng hummingbird din. Yan, ito siya. Ay, grabe. May amoy ba to? Hindi ko alam kung may amoy. Yan, ayun ako. Yan. Okay. So, ito yung si Erin yan. Okay. Kapakita ko sa inyo yung ating grow bags. So, ang ginawa natin, nagagayin tayo sa gitna ng ng bulaklak din para may pollinators. Ay, tapos ito na yung ating mga tomatoes. Ayan na siya. Para lang makita nyo. Ito siya. Ayan. So, ang ginagawa ko lang, ito yung sekreto namin sa sa tomatoes lang. Tinitrim namin yung mga dahon para ang enerhiya na pupunta lang doon sa fruits talaga. So halimbawa may alam namin malaki na siya, tatanggalin ko yung mga dahon dito. Ngayon pag tumubo na ulit itong bungang to, tatanggalin ko na ulit yung mga dahon na yan para doon lang sa bunga. Tapos later on, yan yan siya. Tapos yung mga suckers din, nalala nyo yung mga suckers natin, wala na akong makita ng suckers. Yan, tinanggal ko na, pero kita nyo yung bunga niya ngayon. Successful tayo sa sa tomatoes kasi nga dahil sa heat dome talagang umini siyang mabuti. So makaka-harvest tayo ng mga tomatoes natin. Ito pa isa. Yung mga heirloom yan, meron tayo dalawang klase, determinate saka indeterminate na yan. Okay.
Okay, ito naman yung ating naalala nyo, nabili natin sa sa Costco na na mansanas, 4 na klaseng mansanas. Talagang wala tayong ini-expect na tutubo dito. Pero okay lang yan, next year hopefully maka-harvest. Baka in the next 2 years siguro. Pero ang gagawin ko lang, ititrim ko lahat, nakita nyo mataas pa siya. Ang gagawin ko lang, i-maintain ko lang yan, ititrim ko lang na maliit na mababa. Trim lang tayo ng trim. Ito naman isang apple natin na nakita nyo, na-trim ko na yan. Nakita nyo yung mga mahabang yan na musbong kasi nga binawasan ko yun eh. So ang gagawin ko lang, tatanggalin ko lang lahat yan ulit para ang flow lang niya pababa lang. Okay. Meron tayong mga apples din na meron 3 nahulog, pero meron pa namang marami pa naman kasi gawa nga nung init. Para lang makita nyo, i-harvest ko to next time. Ito na yung apple natin, mansanas natin. Yan, isa. Tapos meron tayo sa mga ilalim, 2, ito pa 3. Yan pa Yan, ating mga mansanas na yan. Ang tamis niyan. So makagawa uli si mama ng apple cider. O kaya makain na lang natin. Bahala na. Ano ba yung mga Yan pa ba dito? Ay, ito pala. Yung nagtatago Ayan Ayan pa. Ayan ang ating mga mansanas. Makaka-harvest tayo dyan. Ayan. Ito yung solution ni Commander. Ano ba to? Ay, yung mga maliliit na anwins, pero maliliit na yan na dahlia niya. Ito, wala na yung ating lilies. Hayaan ko lang mamatay ulit para yung enerhiya mapunta ulit dun sa bulb para next year magamit ulit natin. Okay. Now, ikot tayo dito. Ito na yan natin. Ito yung sa tapat ng bahay. Dito mo tayo magsimula pala sa dulo, sa gilid ng bahay. Kung naalala nyo ito yung ating sibuyas. Okay, wala na yan. Na-harvest na natin yan. Pinapatuloy natin, tapos nagagamit na natin. Ibang klaseng sibuyas, direct kasi napaka-tamis. Saka fresh na fresh talaga yung flavor niya. Talagang enhance na enhance pagka fresh yung sibuyas na ginagamit. Okay. Ito na yung ating lang. Ito trial lang ito sa ating pumpkin. Nilagay ko na sa mga 5-gallon bucket. Pero ito na. Ito ay manual ni Commander yung yung pollination niya. Ayan, isa. Meron tayo. 2. Ito lumalaki na. 3. So yung 3 yan effective. Okay na tayo. Ito naman yung mga cosmos niya. Ayan, para sa cut flower niya. Ito naman yung ating marigold. Hindi ko alam kung ang tawag dito sa marigold na yan. May cracker jack yata yung marigold na yan. Ayan, nakita nyo. Teka lang nga. Ayan. Okay. So, hindi tayo successful sa ating, excited pa naman sana ako, sa ating sigarilyas. Wala talaga. Ayan yung ating sigarilyas. Wala. Ito na, nakita yung mga runners natin Ayan Ayan, tumubo na pala siya. Very good. Mapakita ko sa inyo. Ito lang. Ayan ito yung ating strawberry. Ayan tumubo na lang siya kasi ayan na, may ugat na yan. So papatabuin ko lang yan, tapos ita-transfer na lang natin. Okay. Ito yung ating celery. Medyo ma-harvest naman siguro natin to. Pwede rin pang juice yan. Gawin natin. Pero hindi siya ganun kalaki Ito, meron tayong talong dyang isa. Okay. Ito yung ating nasturtium na gustong-gusto rin niya ng pollinators natin, ng hummingbird. Pero nakita niyo, para lang makita niyo, maliit lang to Yan lang siya, Dre. Napakalaki niya, pero isang ganito lang yung kalaki. Ayan. Ayan siya. Okay. Okay. Ito yung calendula pa rin ni Commander, saka yung rosemary. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yun na naman siya So, kailangan mamarkahan ko na to kung anong kulay to. Baka markahan na lang ni Commander din para ma-save natin yung seed na yan. Para next year meron ulit tayong ganito. Ayan. Okay. Dito tayo ngayon sa barrel na to. Ito na mamatay na yung phlox. Phlox ba to? Phlox. Isa pa rin halaman niya. Combination pa rin ng marigold para sa dito gusto ng insekto So para wala yung ibang insekto niya. Ay, nakita niyo ito. Teka lang. Ganda Nakita niyo yung bees na yan. Bee na yan Gustong gusto niya Wow. Yan lang. Pinopollinate lang niya yung mga bulaklak na yan. Gustong gusto talaga nila. Okay. Ito yung ating kamatis naman. Ito ay fasciato na kamatis. Meron na siya. So, ito ay yung shishito peppers natin.
may mga bulaklak na, meron na siya oh. Sana maka-harvest tayo ng kahit ilan lang. Ito na siya oh, sarap oh. Ayan. Masarap yan, i-blister mo lang yan, i-roast mo lang ng konti. Tapos lagyan mo ng sea salt, okay na siya. Okay. Itong bed na to, ito yung ginawa niyang pini niya. Yan, may tumubo naman. Ito hindi tumubo. Ito tumubo. Ito yung Agerantum ba yan? Tapos yung ating Biden, combination din ng isang klaseng bulaklak. Tapos yung nasturtium din pa rin yan. So ayan siya. Ito ang ating rhododendron, tapos na siya. So next season ulit, magmumulaklak ulit siya. Tapos ito yung ating peppers. So sa peppers natin din mukhang late na tayo kasi kailangan talaga niya ng init. Pero at least makakuha lang tayo ng konti. Meron pa tayong isang buwan siguro sa season bago umulan saka maging damp yung ating lugar. Okay, so ito yung kinabit natin, naalala nyo, na vertical na A-frame na gusto niya. Ayan na siya. Ito yung ating fuchsia. Tanim din niya yan. Ayan. Ito yung ating mga cosmos na tanim niya. Ayan. So dito naalala nyo ito, ang laman nito ay broccoli, yung ating beets, yung ating napa cabbage na harvest na natin din yung mga yan. Okay. So meron tayong isa yung successful yung kanyang squash. Pumpkin ba yan? Yung iba maliit lang. So ito na yung mga runners natin galing dyan. Gumapang na siya dito. Nakaugat na siya. Ayan. Ito yung ating calendula. So kaya yung ganyan, hinahayaan lang natin na itong season na to gusto ko lang magkaroon ng maraming seeds talaga. Ating rosemary. Ito naalala ito. Itong mga steak na to, tomato steak, nabili natin sa sa Amazon. So ayan, para lang tumayo siyang mabuti. Tapos may kasama na siyang kawad. Ayan. Ito pala. Ito naman ay Basque hot pepper. Meron tayong dalawa. Oh, ayan oh. Tingnan ko kung saan natin pwedeng ilagay yan. Yung ating talong, wala talaga hindi talaga mukhang late na tayo sa season, pero marami tayong mga tinanim na talong, iba't ibang klase. Pingtong, yung diamond, yung Casper, mukhang hindi naman tutubo. Pero, we'll see. Ito pa yung ating maliit na Okay. Ito rin. Ito naman yung ating sibuyas na red. Ngayon, dyan na nilagay yung kanyang Gusto niya ito maging puro halaman lang yung mga pini niya yan. Sana mapakita niya. Ito yung ating fig. Ayan. Okay. Okay, punta tayo dito sa ating naalala yung mga trial natin sa mga grow bags natin. Ito yung pepper natin. Nakita nyo Dre hitik na hitik sa bunga yung ating mga kamatis Ayan. So effective yan. Ito pa. Ito yung ating kamatis. Pero kung makita nyo yung ating pepper, ito meron na to. Nasisito rin yata to. May pangilan-gilan na. Pero itong mga maliliit tingnan nyo to ang sarap Yan yung ating kamatis. Ano bang laman ito? Teka lang, tinangkototin natin kung anong klaseng kamatis. Heirloom yata to. Hindi, Siberia. Siberia. Okay, Siberia ng 530. Ayan siya. Yan ang itsura niya ngayon. Ito namang isa, teka lang, ilagay ko ito para hindi ko mawala. Ito naman ay San Marzano. Ito, San Marzano to. Meron tayong tumubo rin. So, may pangilan-ngilan yung iba. Hindi naman tumubo. Okay, ito ay nakalimutan ko yung pangalan nito, pero ito yung magandang klaseng marigold Giant marigold yata to. So sana maparami natin to for next year. Kasi gustong gusto to ng gustong gusto siya ng mga pollinator. Okay. Ito naman yung milkweed. Nagtanim kami ni Commander ng milkweed para nga sa sa ating monarch butterfly kasi ito yung kanilang kinakain. Dito sila nangingitlog. Pero late na yung season, so yan itsura niya ngayon, sayang. Ito pa isa natin kamatis, ano naman to? Teka lang, pupul sila pero maliliit pa. Ito ay, tingnan natin to.
Yellow pear to. Mga 5:30 natin tinanim yan dito. Tinastat natin. Yan yung yellow pear. Pero ito nakakalungkot din tong mga peppers natin. Oh. Ito ay stocky red roaster. Pero mukhang di na siya lalaki. Ay, tingnan natin. Ito naman ay ano ba to? Fianchetto. 5:30 natin. Yan. Pero all in all, successful yung ating kamatis. Ang laki niya. Pakita ko pa sa inyo to. Ito ang dami pa, hindi pa tumutubo. Pero ayun yan. So yun pa lang, kalahati pa lang tayo ng ating likod bahay. So doon naman tayo sa kabila. O recap lang tayo nitong area na to para lang makita niyo. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ito yung ating no-dig garden na pinagawa ni Commander ko. Naalala nyo? Muna yung ating mulch. Eh ngayon, bato na siya. So ginawa natin yan. Makita nyo yung kung kayo sumusubaybay sa atin, makita nyo sa previous vlog natin. Ba natin ginawa yung pagpapalit. Sakit sa katawan, pero at least ngayon, tingnan nyo yung tsura, maganda na siya. Maganda na tingnan kahit pa paano. Okay. So ito ngayon yung mga sobra natin muna. Ang ginawa natin, dito natin nilagay yung ibang mga tanim. Baka sakali tumubo. So, pakita ko sa inyo kung ano naging resulta niya. Okay, ito na yung ating A-frame na ginawa natin. Diyan natin nilagay ngayon yung ating mga kalabasa. Nalala nyo. Gustong gusto ito ng Yan ay siguradong may tubo na tayo dyan kasi nga yung ating mga yung ating mga bubuyog, pinupuntahan talaga yan. Yan, na-pollinate na yan kanina. Kaya tayong mga tubo. Yan. Ano siya? Nilagay lang ni Commander yung sayote yan. Okay. Ito pa yung isa. Meron na rin siya. Expect natin tutubo yan. Ito pa yung mga dahlia niya. Diyan pa rin. Okay. So, kung naalala nyo, yung mga bawat kanto, mga marigold yan. Tapos yung gitna, nilagay lang natin yung ating mga natirang mga late na kamatis. Pero mukha namang successful. Tapos yung ating mga peppers din. Saka yung mga talong. Andyan yan. So, medyo hindi ganun kalaki yung mga bunga niya. Pero meron naman. Yan. Ito pa. Yan. Ito yung white tomisol. Ito ay white tomisol din yan. Yan. Tapos meron tayo dito. Ano nga bang tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag dito. Pero yan, nagsiseed na siya. Ito yung mga seed pods nyo. Paparamihin lang natin yan. Yan. Tapos yung ating mga basil. Oh. Yan. Ito. Oh. Yung ating talong. Wala namang nangyari. Ito pa. Okay, ito rin sa kabila. Ang ganda na, no? Ito yung mga snapdragon niya. Ayan. Paparamihin natin yan. Magiging seed pod din yan. Okay, pakita ko ngayon sa inyo itsura na ito. Iba na. Mukhang malinis siya kasi may bato. Ayan o. Grabe o.
Ito yung mga gazania na tanim natin. Gustong gusto yan ng mga ibon. Kinakain nila yung mga petals na yan. Yan. Ito yung ating dianthus. Ito naman yung ating mga daisy rin. Ito yung lilies din yan. Pero pakita ko sa inyo to. Ang sarap po. Dre. Ayan. Yellow saka red na. Punta tayo sa kabila. Pakita ko sa inyo sa kabila. Para makita nyo. Ang sarap. Anihin na natin yan. Oh. Red na red. Oh. Kaya pa yung ating mga ano. Puro kamatis natin yan. Oh. Ang dami. Ito pa. Pollinators din yan. Ito ay ano tawag dito? Purple gum candle. Spike seed. Speedwell. Ay, try ko lang dyan. Yung mga kamatis natin. Oh. Ito pakita ko sa inyo ito, ang laki. Yan, gigante oh. Kita nyo ba yan? Ito pa oh. Wala. Pero aayusin pa natin to. Ang dami na. Ito ay stock niya yan. Stock ang tawag dyan. Saka yung kanyang mga dahlia pa rin. Ito yung mga dahlia pa rin yan oh. Ayan oh. Ang dami nito oh. Mapanlahok natin sa ano, sa sinigang. Ayan oh. Siguro mga isang buwan pa. Ito yata yellow, ano to, yellow pear oh. Tingnan nyo oh. Yellow pear tomatoes. Ang dami na niya oh. Teka, ito pala, nakita nyo, yung suckers. Ayan oh, tatanggalin nyo yan. Yung mga yan, kailangan tanggalin. Ayan. Ay, namatayan tayo ng isa. Ano kaya itong namatay na to? Sayang oh. Ay, ang lungkot naman. Hindi ko nakita to. Okay. Ito yung salvia Mirage soft pink. Namatay siya. Nakuha tayo. Ito yung mga bagong sunflower natin na tinanim niya. Ito yung galing sa Texas na larkspur. So, ang balak daw niya dyan sa area na yan, puro larkspur na lang. Ito ay yung tumubo lang to from last season, yung ating lilies. Yan eh, laki oh. So, yung area na yan. Punong-puno na oh. So dito ay yung ating radish, saka yung mga beets na harvest na natin yung mga yan. Kung naalala ito yung ginagawa pa lang natin, oh, punong-puno na siya ng bulaklak oh. Ito naman yung ating rose, kailangan ko na namang i-trim yan. Yan pa. Ito ang laman nito ay yung ating pechay, saka napa cabbage. Pero ngayon, ito na yung second batch natin ng red potatoes. Ito naman yung russet potatoes, ang tumubo lang ay 2. So, hindi tumubo yung 8 ang laman yan per Tama, 8 per garden bed. Ayan. Ito yung ating Jacinto kale. Jacinto ba ito? Basta kale yan. Ito naman pinapatubo na lang natin para sa buto for next season. Meron pa siya sayang to. Pwede ko pang i-harvest to. Napakatamis nito. Snap peas na yan. Ayan o, sobrang tamis. Fresh na fresh. Oh, sarap. Sabi. Pero ito medyo medyo yan, malaki yan. Pag kinain nyo, medyo starchy na. Tsaka medyo mapait na. So, pang na lang yan, pang seed na lang. Next season. Ito yung natin, yung entrance natin. Kung makita nyo, tapos na namin ni Commander yan, may bato na siya. Dati wala pa. So, ito gusto ko lang open to para lang sa sa daan ba. Kasi, ang next project natin ay ito naman. Yung labas naman ang ayusin natin. So ito na siya. Ito yung ating mga snapdragon na tinanim. Malalaki na siya. Ayan. Ito yung ating mga petunia kung naalala nyo. Ito yung ating Japanese na hydrangea na galing Texas. Ito yung galing Texas din na hydrangea pero ayun na siya. Kaya mga sunog na niyan, yung mga
nung nagkaroon ng heat dome, nasunog yung mga dahon. Pero buhay naman siya. Ito, sabi niya bakit patay, hindi niya patanggalin. Hindi natin pwedeng tanggalin to kasi sabi ni Commander yung mga seed pod na yan, kung makikita nyo yan, andyan yung mga seeds na for next season para hindi na tayo bumili para magamit niya uli na storeship niya. Ito naman, babaguhin natin yan, itong English edition na yan, iba na tatin natin dyan, hanap pa tayo. So ito namang bed na to, bakante na, nalala niyo yung puro petchay yung first season natin, andyan yung yung ating petchay. Ngayon naman, ang nire-ready ko na itong bed na to para sa fall planting natin, para sa mga broccoli. Ito pala yung isang hydrangea natin. Ito naman yung pair ng kapitbahay, tumutubo na. Lumabas sa atin, tumalon sa ating pair sa kapitbahay. Nilagay ko muna dito yung yung extra natin kasi nga nag-linis tayo. Dito ko muna nilagay yung ibang mga halaman sa bed na yan. Pero nire-ready natin yan for fall planting natin. Ito yung ating, ano nga bang tawag dito? Hindi ko maalala kung anong tawag dito eh. Ay, bahala na. Tilalagay ni Commander ko ng bulaklak yan. Ito yung ating galing Texas din. Ayan. Ito ay ating, ayan. Tuwa siya. Wow. Gusto talaga ng mga biso. Ito yung ating ano na ba naman to? Ito yung ating carrots. Yung ating kung may laman na para lang makita nyo. Ayun na, okay. Yan yung ating carrots. Uy, ang sarap po. Ay, wow. Ano ba to? Pwede na itong pwede nang i-harvest. Uy, ang sarap po. Ay, grabe oh. Wow, okay. Sana mapakita na Commander yung harvest niya from a few weeks ago. May tomatoes pa rin tayo dyan. Ito, naka-ready na na-harvest natin yung laman nito. Nakain na rin natin. Meron tayo tinanim na sunflower. Ito yung ating mga kamatis pa rin. Meron pa tayong isang napa-cabbage sa likod. Medyo kinain na yan ng hayop pero ng mga insekto. Kaya harvest ko na rin yan. Ito, nakalimutan ko yung tawag dito eh. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ano naman yan? Malaman ni Commander niya. Ito naman yung ating lettuce din. Pwede nang ma-harvest niya para makain na yung iba. Ito yung ating cabbage, purple cabbage. Oh, kailangan ko nang anihin to. Ito yung ating regular cabbage. May pang ulam na tayo. Tama-tama, i-harvest ko na to kasi tapos na to eh. Oh, ayan, nabibiyak-biyak na. I-harvest ko na siya para makapagluto tayo ng pansit. Ayan. Ito pa rin yung ang ating ano bang klaseng marigold to? Basta giant marigold yata yan. Nakalimutan ko yung pangalan. Ito yung puppy niya. Para siyang pillowy lang oh. Eh, sobra oh. Para siyang feathers ng manok. Yun oh. Wow. Oh, patay tayo dyan na. Tanggal ko. Ito yung mga zinnia niya. Ito yata yung sabi niya ay candy cane zinnia. Ito na yung mga takis niya. So, ayan na siya ngayon. Oh, ito na itsura ng ating napalitan natin niya. Wala na yung lawn, hindi nakita yung lawn fabric. Yung ating river pebble na. Ito naman yung ating carrots din. Kailangan ma-harvest na rin yan. Ito naman pinapatuyo ko na lang to kasi para nga dun sa gusto niya itong yung kanyang calendula. Yan yung mga buto. So, ito yung ating pinatagal na cauliflower naman. Hindi ko na hinarvest yung cauliflower na yan kasi snow crown. Kasi para sa mga buto rin. Ayan. Ito na muna. Papakita ko na sa inyo ulit ha. Ito na yung ating garden. Eh, hindi ko pa na napakita sa inyo ito. Ito yung ating bagong gagawin ngayon. Ito yung mga dwarf na sunflower. Ito yung dwarf, nakalimutan ko, teddy bear yata. Ito naman yung gold coin. Yan, ito yung mga bago nating papagtripan ngayon. Kasi tamang-tama lang yung height. Hindi ganito kalaki. Tingnan ito. Ito yung talagang typical na sunflower na ganyan kalaki. So yung mga dwarf, ang liit lang. Tama-tama lang. Ganda. Ito yung marigold yan. Pero yun yung mga dwarf sunflower. So yan natin next year. Yan daw ang gusto ni Commander. Ito pa natin mga petunia. Ito yung nakuha natin na grosso lavender.
Ayan, ito English lavender, ito naman yung ating Spanish lavender. Marami tayong lavender. Munti ko na makalimutan ipakita sa inyo dito sa sa labas sa pinakalikod natin. Nagtanim pala tayo ng kung naalala nyo sa nakalipas na vlog, yung ating mga zucchini, acorn squash, saka iba mga pumpkin. Pakita ko lang sa inyo ha. Ito na siya. Ang laki-laki na nga oh. Gumagapang na talaga siya. Yun yung ating acorn pero wala pa ako nakikitang tumutubo eh. Pero ito yung ating dalawang zucchini. Hi. Hi. Hi there. So, ito yung ating zucchini. So, naka-harvest na tayo dyan ng isa. Sana mapakita ni Commander. Ay, ito na may isang malaki oh. Ayan oh. Ayan siya oh. Ayan oh. Ito, zucchini yan. Nalagay natin yun sa miswa. May isa. Lalaki pa yan. Lalaki na mga ganito kalaki. Ito pa isa oh. Ayan. Okay. Ito naman yung ibang ating mga halaman. Sobrang laki na niya. Pinupuntahan din siya ng Ito yung isa. Ito yung ating mga pumpkin ba to o squash. Ayan. Tapos pasok lang tayo sa loob. Yan. Sa wakas natapos na natin likod bahay tour. Summer garden tour update. Kuno. Haba no? So pagpasensyahan nyo na, talagang mahaba talaga. Dami ko napakita sa inyo rin eh. So ayun, dire-diretso lang tayo na nakakatawa lang kasi nakikita mo yung yung pinaghirapan namin ni Commander talaga na kaming dalawa na ayusin tong likod bahay. So kakapagod lang pero kaya naman basta magkasama kami. Kaya ganun. Ayun, kung kayo ay bago sa ating channel, pakonsider naman na mag-subscribe. Pa-like na rin, pa-hit notification bell. Maraming salamat muli sa pagsubaybay dito sa ating munting likod bahay vlog, vlog-vlogan. Nabubuo na yung ating likod bahay. So hopefully next year medyo maayos na namin yung aming talaga gardening. Pagkatapos nun baka maggawa na rin namin talaga yung succession planting para siguradong buong taon makaka-harvest tayo ng mga gulay saka ng mga prutas na gusto natin. Ang isa pa ating natutunan, nalalaman natin yung mga mag-grow dito sa sa Pacific Northwest. Tapos may mga iba tayong mga halaman hindi na uulitin kasi hindi talaga tumubo eh. Tapos may mga halaman tayong idadagdag next season. So paano lang, trial and error lang. Ang isa pa namin sigurong kailangan i-consider din yung dito nga sa no-dig gardening na ginawa natin yan. Baka maglagay tayo ng hoops para talagang mainit siya para tumubo yung ating mga talong saka yung ating mga peppers, mga sili natin para talagang lumaki siya saka yung ating ibang mga halaman saka mga gulay na mahilig sa init ng araw. Kasi dito talaga medyo hirap tayo kasi late na tayo ng season nag-start kasi nga ang kailangan yung gabi more than 45 degrees tapos noon ang pinakamataas natin is isang araw nag 82, that's mostly mga 60, 61, 62. Kailangan lalo na yung kamates kung hindi nagkaroon ng heat dome baka hindi tayo nakaani rin. Isa pa natin pag-iisipan pag nagkaroon tayo ng budget ay di yung ating greenhouse. So isa pang kailangan natin pag-isipan niya para meron tayong maliit na greenhouse para sa mga halamang mahilig sa araw. Ayun, hanggang sa muli, Dre, lang, subaybay lang kayo, samahan nyo kami sa aming journey dito sa Pacific Northwest. Pakunti-kunting nabubuo lahat yan. Meron pa pala tayong project next time. Yung sa harapan naman, sa kailangan nating ayusin din yun. At least maayos lang natin to. Tapos siguro isa pang kailangan natin pag-isipan din is yung drip irrigation na papag-aralan ko para talaga nakakakuha siya ng tubig consistent kasi nalala nyo dito sa area to may mga namatay tayo mga halaman. Ayun muna, maraming salamat muli sa pagsubaybay sa aking pamilya sa Pilipinas at sa aking mga kaibigan. Sana ay laging nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayong sakit. Patuloy lang tayo ha, stress free. Okay, hanggang sa muli. Dre, anong tanghalian?